Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Nagsisimula ang pelikula sa isang gusali, nahihirapan ang kasino na makaakit ng mga kliyente. Dahil halos wala rin silang ginagawa, palihim na pumasok si Tom, isang car dealer, at si Tori, isang cocktail waitress, sa supply room para maglandyan. Samantala, nagtipon ang mga reporter sa isang event na tinatawag na Peace Day, kung saan wawasakin ang lahat ng nuclear weapons sa buong mundo. Sa kasamaang palad, may nangyaring mali at nakita ng mga mamamayan ang isang napakalaking pagsabog ng nuklear sa malayo. Nawala ng kuryente sa Nevada at ngayon ay natrap sina Tom at Tori sa likod ng isang electronic lock. Patuloy na pinupukpok ni Tom ang pinto at naiinis na sinabi ni Tori na maghintay na lang ng tulong. Ngunit itinuro ni Tom na kapag nahuli sila roon ng manager, siguradong mapapahamak sila. Nagkaroon sila ng pagtatalo at inakusahan ni Tori si Tom na na-blacklist sa Vegas, kaya wala na itong ibang makuhang trabaho. Mukhang bibigay na si Tom sa inis, pero biglang bumalik ang kuryente at dali-dali silang lumabas ng silid. Paglabas, nakita ni Tom ang isang kakaibang anino na naglalakad sa may harapang pinto pero binaliwala niya ito. Pagdating nila sa main casino room, gulat na gulat sila na makitang wasak na wasak ito at walang tao maliban sa isang matandang babae na nasa electric wheelchair. Hindi ito sumasagot ng kausapin nila at patuloy lang sa pagtakbo ang wheelchair nito. Nang magmadali si Tori para pigilan itong bumangga, biglang suminghal sa kanya ang matanda at tumayo, ipinapakitang hindi na tao ang mga mata nito. Bigla itong umatake kay Tori na nagawa pang itulak ito sa unang pagsugod, ngunit naitulak siya sa mesa nang muling umatake ang matanda. Mabilis na inihagis ni Tom ang babae sa gilid at nakatayo si Tori mula sa mesa habang sinasabi na kailangan na nilang umalis. Tumalo ng halimaw na babae kay Tom kaya itinulak ni Tori ang isang cart papunta dito, ngunit patuloy pa rin itong sumusugod. Kinuha ni Tom ang isang walker at pinagbubugbog ito hanggang sa mapatay niya sa pamamagitan ng pagsaksak sa ulo gamit ang paa ng walker. Nabigla sina Tom at Tori nang maramdaman ang presensya ng iba, ngunit si Jensen lang pala, ang assistant ng magician. Wala siyang alam sa nangyayari dahil nasa bodega siya kanina, pero siya rin ang nagbalik ng kuryente. Pumunta si Tori sa front door habang sina Tom at Jensen ay tumingin sa security cameras at gulat na natuklasan na nagiging mababangis na zombie na ang mga tao. Sa labas, nakatayo si Victor sa ibabaw ng truck kasama ang isa pang nakaligtas habang sinusubukan silang atakihin ng mga zombie. Itinulak ni Victor ang kasama para gawing pain at tumakbo papasok sa kasino na humihingi ng tulong. Binuksan ni Jensen ang pinto para sa kanya at agad itong isinara muli ng may ilang zombie na sumunod. Sa kalsada, pinagpiestahan ng mga zombie ang lalaking itinulak ni Victor. Ikinuwento ni Victor na buong araw siyang natrap sa truck kaya dinala siya ni Jensen sa dressing room para makapaglinis. Determinado sina Tom at Tori na tiyakin ang seguridad ng gusali kaya nagpunta sila sa kusina at nakakita ng dalawang zombie sa loob ng refrigerator na kumakain ng hilaw na karne, kaya mabilis na isinara ni Tori ang pinto para matrap ang mga ito. Pagkatapos patayin ni Tom ang stove, nakarinig sila ng ingay at napansin ang zombified na kusinero na naglalakad sa pasilyo. Sinundan nila ito sa laundry room at dahan-dahang tinakpan ng kumot ang katawan nito. Pagkakulong, itinulak nila ito sa washing machine at ikinandado. Sumunod nilang tiningnan ang dining room kung saan may ilang zombie na kumakain ng pagkain sa kasino, kaya isinara rin nila ang pinto. Samantala, gumagala si Victor at nakarinig ng ingay sa banyo, kung saan nakita niya ang isang babaeng mukhang maisakit na sumusuka. Sinubukan niyang umalis ngunit biglang may kamay ng zombie na lumusot sa pintuan para atakihin siya. Nakipagbuno siya hanggang may tumawag sa pangalan niya, na nagpaalis sa zombie at nagbigay sa kanya ng pagkakataong ikandado ang pinto. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang iba sa parehong pasilyo at nakita ang isang babaeng umiiyak sa isang silid habang may zombie na kumakain ng bangkay sa tabi niya. Pinilit ni Tom na gumapang siya palayo sa zombie para sumama sa kanila, ngunit napatigil ito nang makita siya ng halimaw. Biglang sinugod ni zombie sa pasilyo si Jensen, habang inatake naman ng isa sa silid ang babae, at dalawa pang zombie ang lumabas mula sa isa pang kwarto para habulin sina Tom at Tori. Habang pinapatay ang babae, sinipa ni Tori ang mga umaatake at tumalon silang dalawa ni Tom sa bintana papunta sa pool sa labas. Sinubukang sumunod ng zombie ngunit bumagsak ito sa semento.
Patuloy na nakipaglaban si Jensen sa isa pang halimao sa pasilyo hanggang dumating si Victor na may dalang fire extinguisher para patayin ang zombie. Nakaahon si Tom mula sa pool ngunit lumitaw muli ang isang zombie para habulin si Tori. Mabuti na lang at mabilis siyang lumangoy at inalok siya ni Tom ng kamay para makalabas habang nalunod ang zombie. Pagkatapos, umakyat si Tom sa bubong at pinagmasdan ang mga zombie na gumagala sa kalsada. May dala siyang radyo ngunit walang signal. Samantala, inilipat ni Tori at Jensen ang mga kasangkapan para harangan ang mga pinto habang si Victor naman ay umiinom sa tabi ng pool. Pagsapit ng gabi, itinapon nila ang lahat ng bangkay at napansin na natutulog ng nakatayo ang mga zombie sa labas. Kinabukasan, naglagay si Tom ng kahoy na tabla sa bintana para kumonekta sa katabing gusali. Sinubukan niyang tumawid ng dahan-dahan, ngunit nabali ang tabla at nahulog siya, mabuti na lang at nakahawak siya sa bintana sa oras. Lumipas ang mga araw at nagsimula ng mainip ang grupo dahil wala silang ginagawa kundi maglaro ng baraha, uminom at manigarilyo. Sinabi ni Tom na dapat silang tumakas papunta sa isang isla dahil kung mananatili sila sa kasino ay mamamatay sila sa gutom at sang-ayon dito si Jensen. Itinuturing naman ni Tori na masamang ideya ito at nang sumang-ayon si Victor sa kanya, umalis siya ng silid na masama ang loob. Sinundan siya ni Tom at nauwi ito sa pagtatalo. Nang sabihing ang kaya lang ni Tom ay uminom, binasag ni Tom ang bote at tinawag siyang maisariling mga kapintasan. Dahil dito, nagpasya si Tori na kung makakaisip si Tom ng magandang plano, tutulungan niya ito. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Tom sa bubong at nakakita ng konvoy ng mga truck sa malayo. Sa sobrang tuwa niya, nabitawan niya ang radyo na sa wakas ay nakasagap ng mensahe mula sa rescue team. Sinabi niya sa iba na nawala ang radyo, kaya kailangan nilang maghanap ng paraan para mapansin sila ng konvoy. Nagsindi ng apoy si Victor sa isang drum, ngunit hindi ito sapat na liwanag para makita mula sa malayo. Naalala niyang may spotlight sa gusali sa tapat kaya lumabas ang tatlo, sina Victor, Tom, at Tori, para hanapin ito habang si Jensen ang nagbantay sa pinto. Natagpuan nilang lahat ng zombie sa labas ay natutulog kaya dahan-dahan silang kumilos para hindi mahuli. Napansin ni Tori na isa sa mga zombie ay pulis at sinamantala niya ang pagkakataon para kunin ang baril nito. Biglang kumilos ang pulis at hinawakan ang pulso niya, pero reflex lang iyon at madali niyang naalis ang kamay nito. Habang nagpapatuloy sila, aksidenteng natamaan nila ang isang tungkod at nakuha ang atensyon ng isang zombie na nagsimulang sumunod sa kanila. Nakita sila ni Jensen mula sa bintana at binalaan ang mga kaibigan kaya binilisan nila ang paglakad. Nang makakita ng pagkakataon si Tori, ginamit niya ang palakol para patumbahin agad ang zombie. Natagpuan ng mga lalaki ang spotlight at binuksan ito, ngunit sa kasamaang palad, may kasamang musika ang makina at ginising nito ang lahat ng zombie. Nagawang patayin ni Victor ang musika habang iniwan ang ilaw na bukas, ngunit huli na. Nagmamadaling umakyat sa isang truck ang tatlo habang dumaragsa ang mga zombie para habulin sila. Naghagis si Jensen ng hilaw na karne sa bintana at may ilang zombie na tumakbo para kunin ito, ngunit hindi sapat para ma-distract ang lahat. Pagkatapos, pinakawalan niya ang isang remote control na kotse na may mga sparklers at hinabol ito ng mga zombie na nagbigay daan para makaalis ang tatlo mula sa truck. Sa kasamaang palad, mabilis na naubos ng kotse ang lahat ng confetti at palamuti nito kaya nawala ng interes ang mga zombie at bumalik sa paghabol sa mga nakaligtas. Nagkubli sina Tori at ang mga lalaki sa loob ng kotse at pinagmasdan ang mga zombie, napansin nilang mas mabangis na ang mga ito. Nang muling i-activate ni Jensen ang laruan, tumakbo ang mga zombie at sinamantala ni Victor ang pagkakataon para lumabas ng kotse, tinatamaan ang ilang halimao sa kanyang daraanan. Sinubukan din ni Tom at Tori na tumakas ngunit naharang sila ng mga zombie, kaya napilitan silang magtago sa loob ng isang bus. Habang pinalilibutan ng maraming zombie ang sasakyan, nakabalik si Victor sa kasino at pinapasok siya ni Jensen. Hindi natuwa si Jensen sa pag-abandona ni Victor sa iba, ngunit sinigawan siya ni Victor at itinulak sa mga kasangkapan habang hinahamon itong lumabas at harapin ang mga zombie. Sa bus, nagtatalo at nagsisigawan sina Tom at Tori habang sinisisi ang isa't isa sa nangyari. May isang zombie na nagtatago sa pagitan ng mga upuan at ginulat si Tom ng kagatin siya, kaya nagmamadaling binaril ni Tori ang halimao sa ulo. Dahil nag-aalala sa posibilidad ng impeksyon,
Hinawakan ni Tori ang kamay ni Tom at tinanggal ang kagat na hinlalaki. Lumitaw ang isa pang zombie sa likod niya at inihagis ni Tori ang hinlalaki para madistract ito. Sa kanya binaril habang kumakain. Dumating sa sandaling iyon ang konvoy ng militar at nagsimulang magpaputok. Pinapatay ang kalahati ng grupo ng mga zombie habang nagtakbuhan naman ang iba. Lumabas ang mga nakaligtas para salubungin ang mga sundalo at tinanong ni Tom kung kumusta ang ibang lugar. Ngunit sinabi ng isang sundalo na wala ng ibang lugar at sinaktan siya gamit ang baril. Gumamit ang mga sundalo ng Geiger counter para tiyaking hindi sila na-expose sa radiation at tinanong ng leader na si Ramsey kung mailigtas na matutuluyan sa magdamag habang may isa sa kanyang mga tao na may hinihila pang zombie sa tali. Pumunta silang lahat sa kasino at nagsagawa ng paghahanap ang mga sundalo, pinapatay lahat ng mga zombie na ikinulong ng dalawa ilang araw na ang nakalipas. Si Cindy, anak ni Ramsey, ay isang doktor at pinagalitan si Tom sa pag-inom kahit malubha ang sugat niya. Habang inaalagaan niya ang kamay nito, ipinaliwanag niyang papunta ang grupo nila sa Lake Tahoe para lumayo hanggat maaari sa lugar ng pagsabog ng nuklear. Nagselos si Tori at pinutol ang usapan nila, gumagawa ng mga walang saysay na dahilan para magreklamo habang pinapanood ang isang sundalo na pinapakain ang alagang zombie. Pinutol ni Ramsey ang pagtatalo at dinala si Cindy sa isang tabi para paalalahanan itong hindi sila maaaring magtiwala kanino man. Dumaan si Tori sa pasilyo, ngunit sinabihan siya ng isang sundalo na hindi siya pwedeng dumaan doon, kaya ipinaliwanag niyang pupunta lang siya sa banyo. Sa isa sa mga cubicle, nakita niya ang isang sundalo na sumusuka at nakaramdam ng hinala kahit siniguro nitong ayos lang siya. Pagbalik ni Tori sa main room, napansin niyang karamihan sa mga sundalo ay mukhang may sakit. Sinabi niya ito kina Jensen at Tom at sumang-ayon si Jensen, ngunit walang pakialam si Tom dahil gusto na lang niyang umalis. Pagkaraan, nakita ni Jensen ang dalawang sundalo na pumapasok sa ipinagbabawal na pasilyo, kaya nagsimula siyang magpalihim. Nagkubli siya sa likod ng pader at narinig si Ramsey na nakikipag-usap sa isa sa kanyang mga tao. Nalaman niyang naglo-load sila ng mga truck at nakumpirma rin na may sakit nga ang mga sundalo. Pagkaalis nila, nagmadali si Jensen papunta sa kusina at natuklasang kinuha na ng mga sundalo ang lahat ng supply ng kasino. Pagkatapos, pumunta siya sa garahe at nagulat nang malamang tumutulong si Victor sa kanila. Biglang sinubukan siyang atakihin ng alagang zombie at nahulog siya mula sa kanyang pinagtataguan. Dahil sa ingay, nagpunta ang lahat sa garahe at nagpasya si Jensen na harapin ang mga sundalo. Sumama si Tori at itinuro na lahat sila ay may impeksyon. Hindi makapaniwala si Cindy na magagawa iyon ng kanyang ama, ngunit iginiit ni Ramsey na hindi niya planong iwan ang lahat. Nang insultuhin ni Tori si Victor dahil sa pagtataksil nito, ipinaliwanag niyang gusto lang niyang mabuhay at itinuro na may baril si Jensen. Sinubukan ni Ramsey na pakalmahin ang lahat, ngunit nang abutin ni Jensen ang kanyang baril, agad nagpaputok ang mga sundalo at napatay siya sa lugar. Nagmadaling lumapit si Tori sa katawan, ngunit palabas lang iyon para makuha ang baril ni Jensen at saka siya nagpaputok. Nagkubli ang mga sundalo kaya nakabalik si Tori sa kasino. Ipinahayag ni Ramsey na aalis sila nang wala siya at hiniling ni Cindy kay Tom na sumama. Una, sinabi ni Tom na may isa pang pantry na may mas maraming pagkain sa kabilang bahagi ng dining room at pinilit siya ng mga sundalo na ihatid sila roon. Pagdating nila sa dining room, tumabi si Tom para pindutin ang lock button. Bumukas ang mga pinto at lumitaw ang lahat ng nakulong na zombie na agad na umatake sa mga sundalo. Habang nagtatanggol sila, sinuntok ni Tom ang isang lalaki at kinuha ang baril nito bago tumakbo palayo. Hindi nagtagal ay nakarating ang grupo ng zombie sa garahe at maraming sundalo ang nasaktan, kaya inutusan ni Ramsey ang mga truck na umalis nang hindi hinihintay ang natitira pa niyang mga tao. Kinabukasan, kinumpirma ni Tom na wala nang natitirang pagkain at sinabi kay Tori na kailangan na rin nilang umalis. Iniisip ni Tori na nabigo na ang sangkatauhan at gusto nang sumuko. Pero habang pinapanood ni Tom ang mga zombie sa labas, nagkaroon siya ng ideya. Gumamit siya ng lubid para hulihin ang isang zombie sa liig at isinabit ito sa bintana. Ngayon ay makukuha na ni Tori ang mga susi nito bago ito pabayaan ni Tom na mahulog hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay pumunta sila sa garahe para hanapin kung anong kotse ang gamit ng mga susi. Hinawakan ng isang zombie ang bukong-bukong ni Tom mula sa ilalim ng kotse, kaya't binaril niya ito, na siyang nagpagana ng alarm ng kotse.
Dahil narinig na ng mga zombie ang ingay, nagsimulang magpaputok ang dalawa. Nagkubli si Tori sa isang kotse pero ipinasok ng isang zombie ang ulo nito sa bubong. Nang buksan niya ang pinto para tumakas, nabangga niya ang isa pang nilalang. Gamit ang tumutunog na keychain, natagpuan din ni Tom at Tori ang tamang kotse at agad na umalis. Sa kasamaang palad, sarado ang harapang gate at hindi nila alam ang code. Naisip ni Tori na baka maisagad nila ang kotse para makalusot sa gate, pero nabangga lang ito. Gusto niyang subukan ang iba't ibang code, pero binaril na lang ni Tom ang makina ng gate. Papalapit na ang mas maraming zombie kaya tumakbo silang magtago sa hagdan. Kinagabihan sa bubong, matapos ang maraming inuman, tinangkang maglandya ni na Tom at Tori pero naputol ang sandali nang marinig ang busina ng kotse. Tiningnan nila ang kalsada at nakita si Cindy na dumarating sakay ng truck, pero nabigla siya sa isang zombie sa kalsada kaya bumangga ang truck. Sa kabutihang palad, buhay pa siya pero nagsisimula ng palibutan ng mga zombie ang kanyang sasakyan. Nang abuti ng isa ang bintana, agad niya itong binaril. Lumabas siya at binaril ang sinumang zombie na lalapit, dahilan para mag-atubili ang grupo ng mga ito. Dumating si Tom na nakatago sa isang malaking dekorasyong pangkasino at nailigtas siya ng walang zombie na nakasunod. Ilang minuto lang, nakabalik na ang dalawa sa kasino pero tinutukan ni Tori si Cindy ng baril na inaakusahan siyang nahawa na rin. Ipinaliwanag ni Cindy na wala ni isa sa mga sundalo ang nahawa, nakararanas lang sila ng side effects mula sa radiation. Patay na silang lahat ngayon dahil inatake ang konvoy ng isang grupo ng zombie na mas malakas at mas mabilis. Siya lang ang nakaligtas dahil pitrotektahan siya ni Ramsey sa loob ng trunk. Biglang may narinig silang zombie na humahampas sa pinto gamit ang palakol at sinabi ni Cindy na paparating na ang mas malalakas na zombie. Sinisi siya ni Tori sa pagdadala ng mga ito at pinagsabihan siya ng masasakit na salita bago tumakbo sa bubong, kung saan siya nagwala at nagsimulang umubo. Samantala, nag-inuman sina Tom at Cindy at inamin ni Tom na minsang napatay niya ang buntis niyang asawa dahil nagmamaneho siya ng lasing. Ikinumpisal naman ni Cindy na may anak siya pero hindi niya alam kung buhay pa ito dahil nakatira ito sa kanyang dating asawa sa Carson City. Napagpasyahan ni Tom na maglakbay sila roon para hanapin ang bata. Pagkatapos nilang makatulog, sinilip ni Tori ang bag ni Cindy at nakakita ng 2 bomba, kaya ninakaw niya ang mga ito. Kinaumagahan, nagising si Tom na may zombie sa kwarto at naglaban sila. Pagkatapos, pumunta sina Cindy at Tom sa bubong at nadiskobring dumating na ang mas malalakas na zombie at kinakain ang mga mahihina. Tumakbo sila sa pasukan kung saan pinipilit ni Tori na isara ang pinto at sinabi niyang dapat gamitin ang mga bomba. Binuksan ni Tom ang lahat ng gas line sa kusina at sinimula ni Cindy ang pag-set up ng mga pampasabog na aabutin ng 1 minuto. Kinuha ni Tori ang palakol at tumakbo para magbigay ng oras. Nang matapos na si Cindy, sinubukan nilang sundan si Tori pero nadatnan nilang may mga zombie na humaharang kaya napilitan silang dumaan sa ibang pasilyo. Para makarating sa hagdan, kailangan nilang tawirin ang dining area pero may mga zombie rin doon kaya nagtago sila sa likod ng mesa. Biglang hinila si Cindy ng isang nilalang at tinangkang kagatin siya. Pero nakakuha siya ng patpat at sinaksak ito sa ulo habang tinulungan siya ni Tom mula sa likod. May isa pang paparating kaya nagmadali silang pumunta sa hagdan. Habang bumababa, hinila si Cindy ng isang zombie sa buhok at pinilit niyang lumaban pero aksidenteng nasipa si Tom. Sa huli, binitiwan din siya ng zombie at nahulog siya na nagdulot ng bali sa kanyang binti. Dumating si Tori sa tabi nila at sinabihang yumuko para mapatay niya ang zombie sa likod nila. Tinulungan ni Tom si Cindy maglakad habang binabanggit ang Carson City, na ikinagalit ni Tori, sinabi niyang pababagal lang sila ni Cindy at hindi na ito mabubuhay para makita ang anak nito. Dahil tumanggi si Tom na makinig, tinamaan niya ang dalawa ng palakol at umalis mag-isa. Sa garahe, binaril ni Tori ang isang zombie at nilagyan ng pampasabog ang gate. Pero bago siya makalayo, may isa pang kalaban na sumunggab sa kanya at kinagat ang kanyang labi. Sumabog ang bomba at malubhang nasugatan si Tori, kaya't pinagkumpulan siya ng mga zombie. Ginising ni Cindy si Tom at nagmadali silang magtago sa supply room bago sumabog din ang bomba sa kusina na sumira sa karamihan ng gusali. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang dalawa at nakarating sa garahe, kung saan kinuha nila ang kotse at dumaan sa butas sa gate na ginawa ng bomba.
Sa kalsada, sa gitna ng mga nilalang, handa nang sumunod sa kanila ang naging zombie na babae, at dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.